Isang call center agent ang sinampal ng isang amang galit dahil binablock nito ang credit card transaction para sa operasyon ng anak. Pero sa huli ay napaluhod ang ama sa pasasalamat. Tahimik ang labas pero sa loob ng isang glass building sa Ayala, gising ang mga ilaw at ang mga taong sanay nang lumaban sa antok. Isa na doon si Gio. 2 taon na siyang fraud analyst sa isang malaking bangko. Ang trabaho niya, bantayan ang pera ng ibang tao, hanapin ang mga kahina-hinalang transaksyon, pigilan ang mga scam bago patuluyang makapinsala. Hindi glamorous ang trabaho niya, hindi rin madali. Laging may galit sa kabilang linya, laging may umiiyak, laging may nagmumura, at madalas siya ang napag-iinitan. Sumandal siya sa upuan, pang-4 na kape na niya yun. Masakit ang ulo, masakit ang likod, tumunog ang headset niya. Incoming high priority fraud alert call. Hello, Bank Security Department. This is Gio speaking. How may I help you? Sa kabilang linya may malakas na hikbi. Sir, tulungan niyo ako. Halos mapasigaw ang lalaki. Sir, calm down. Ano pong nangyari? Bakit niyo blinak ang credit card ko? Galit na galit ang boses. May babayaran akong 500,000 ngayon. Nasa ospital ang anak ko. Ooperahan siya sa bato. Napatuwid si Gio. Tiningnan niya ang system. Transaction attempt, 500,000. Merchant, Philippine Med Kidney Center online payment portal via Dr. X. Sa gilid ng screen, naka-flash ang red warning. High risk, possible phishing site. Huminga ng malalim si Gio. Sir Canor po ba? Tanong niya. Oo, ako to. Retiradong guro ako. Hindi ako scammer. Ibalik mo ang card ko. Sir, hindi po kayong sinasabing scammer. Pero ang website na pinagbabayaran niyo po ay naka-flag sa system namin bilang kahina-hinala. Kahina-hinala? Anong kahina-hinala? Sigaw ni Mang Kanor. Ang doktor mismo ang nag-text sa akin. Sabi niya, kailangan ng down payment ngayon para ma-schedule ang operasyon. Kapag hindi ako nagbayad, hindi siya gagalaw. Ramdam ni Gio ang depresyon. Alam niya ang tono ng mga taong takot mawalan ng mahal sa buhay. Sir, may official receipt po ba kayong nakuha? May nakausap po ba kayong cashier ng ospital? Text lang. May link. Pinindot ko. Doon ako naglagay ng details. Mas lalo nang kumunot ang noo ni Gio. Classic phishing pattern. Sir, hindi po humihingi ng bayad via random link ang legitimate hospitals, lalo na sa emergency. Wala kang puso! Sigaw ng matanda. Anak ko ang nakahiga doon. Ikaw bang papalit kapag namatay siya? Paganahin mo ang card ko. Sir, hindi ko po pwedeng pupuntahan kita dyan. Tandaan mo to. At binabaan siya ng telepono. Paglabas ni Gio ng building, pagod na pagod siya. Gusto na lang niyang umuwi at matulog. Pero pagdating niya sa lobby, may lalaking nakatayo roon. Nanginginig, namumula ang mata, hawak ang passbook at ilang papel. Ikaw ba si Gio? Sigaw nito. Hindi pa nakakasagot si Gio. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi niya. Napalingon ang mga guard. Hayop ka! Umiiyak si Mang Kanor. Dahil sa'yo, hindi ako nakapagbayad kagabi. Kung may mangyari sa anak ko. Dinuraan pa siya nito sa muka. Napahinto ang lahat. Akmang lalapit ang security pero itinaas ni Gio ang kamay. Hayaan niyo po siya. Tahimik siyang kumuha ng cellphone. Binuksan niya ang isang news article. Tay, mahinahon niyang sabi kahit namumula ang pisngi. Basahin niyo po ito. Ipinakita niyang screen. Headline, Fake Doctors Arrested. Sindikato gumagawa ng peking website ng mga kilalang ospital para lukuhin ang pamilya ng pasyente. At number 1 sa listahan ng fake sites, Philippine Med Kidney Center online payment portal via Dr. X.
Unti-unting nawala ang galit sa mukha ng matanda. Napanganga siya. Hindi, hindi maaari. Sir Canor, mahinahon si Gio. Kung pinalusot ko po ang 500,000 kagabi, wala pong mapupunta sa ospital. Mapupunta po yan sa sindikato. Mauubos ang retirement fund nyo at wala pa rin mag-oopera sa anak ninyo. Parang biglang tumanda ng 10 taon ang mukha ng matanda. Unti-unti siyang napaupo sa sahig. Diyos ko, bulong niya. Ginamit nilang pangalan ng doktor. Nagpapanggap sila. Emergency cases ang target nila. Napahawak sa ulo si Mang Kanor. Muntik na. Muntik ko nang ibigay ang lahat. Tahimik ang labi. Humihikbi ang matanda. Alam mo ba, sabi ni Mang Kanor, ang anak ko lang natitira sa akin. Namatay na ang asawa ko nung pandemic. Siya lang ang kasama ko. Napatingin si Gio. 3 taon siyang nagda-dialysis. Ngayon lang nagkaroon ng chance sa operasyon. Kumirot ang puso ni Gio. Lumuhod si Gio sa harap ng matanda. Tay, hindi po akong kalaban ninyo. Trabaho ko pong protektahan ang pera ninyo. Sinampal kita. Umiiyak ang matanda. Dinuraan pa kita. Ayos lang po. Mahinang sagot ni Gio. Mas gugustuhin kong masaktan kaysa makita kayong masira ang buhay. Hindi doon natapos ang lahat. Kinuha ni Gio ang wallet niya. May kinuha siyang calling card. Tay, ito po ang number ng pinsan ko. Head nurse siya sa National Kidney Institute. Napatigil si Mang Kanor. Sabihin nyo, ako ang nagpadala. May charity ward sila at tutulungan nila kayo mapalapit sa PCSO para sa medical assistance. NKI? Nanginginig ang boses ng matanda. Opo, legit po yun. Hindi link, hindi text. Personal kayong pupunta. Umiiyak na niyakap ni Mang Kanor ang lalaking sinampal niya kanina. Patawarin mo ko, anak. Di niyo po kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko ang isang ama. 2 linggo pagkatapos habang naka-duty si Gio, may dumating na delivery sa kanya. Isang simpleng supot. May lamang prutas at isang sulat. Gio, naoperahan na ang anak ko. Libre ang charity ward at may tulong mula sa PCSO. Sabi ng doktor, kung na-scam ako, baka wala na kaming pondo ngayon. Maraming salamat. Hindi kita makakalimutan. Mang Kanor. Napangiti si Gio. Hindi niya kailangan ng medalya. Hindi niya kailangan ng award. Sapat na ang malaman na may isang pamilyang nailigtas. Sa mundo ng fraud prevention, madalas kontrabida ang tingin sa kanila. Sila ang harang, sila ang abala, sila ang walang puso. Pero sa likod ng bawat declined transaction ay isang posibleng trahedya na naiwasan. Minsan, ang hindi ay hindi parusa. Minsan, ang hindi ang mismong proteksyon. At si Gio, umuwi siyang masakit ang pisngi pero magaan ng puso dahil alam niya sa mundong puno ng manloloko, kahit isang harang lang ang mailagay mo, maaaring may isang buhay na may liligtas.